praise when I'm down. Hallelujah. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah. My praise is a weapon. Hallelujah. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we praise you. Praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise you. Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. Let's sing this song one more time, church. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you're reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Let's say, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, we praise. Praise the Lord. Oh, my soul, let's praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, we praise you. Praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. We praise you. Yes. The strong one. We Praise love His name. Hallelujah. One more time, let's say, let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath say, praise the You Lord. sing. Praise the Lord. Hallelujah. Clap of Praise offering. Jesus. A mighty clap for Jesus. Come on, church. Woo-hoo. We celebrate you today, Lord. We celebrate you always in our lives, oh God. Because you deserve the highest praise. You deserve an endless praise, Lord. You deserve that, Jesus. Hallelujah. For all you've done for us, Lord. Wala kaming ibang gagawin, kundi ibigay, Lord, an endless praise to you, God. A best praise and worship to you, our King of Kings. Hallelujah. Come on, church, as we sing this song, ibigay natin yung buong puso na nais mag-worship sa Panginoon. Sumamba, come on, church. Hallelujah. We sing this. I can't wait for eternity. Join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, you are so holy. Just to bow down before your throne, see your face, I cried out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. We speak His name, Jesus, King of Kings. Jesus, Jesus, Majesty. Hallelujah. I
we sing holy, 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 holy are you. Just to bow down, just to bow down before your see your face, because you're holy, holy, holy are you. Jesus, King of Kings, you majestic Lord. Jesus,
We sing worthy. Hallelujah. Come on, church. Sing. Worthy, 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 Lord. We sing worthy, worthy, Lord. We sing worthy, 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 Lord. Let's sing worthy, 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 Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. You are holy, yes, God. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Is the worthy. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Yes, you are God. Lord God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, yes, God. Yes, you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Come on, church, let's sing. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. One more time, church. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. So the title of my message this morning is Called to be Fruitful. Praise the Lord. Called to be fruitful. Hallelujah. So tayo po, no, sa tagal natin nagsisimba, no, matagal na tayo nagsisimba. Sino po dito yung may 5 years ng Kristiyano?
Amen. Matagal na, 5 years. Tapos, sino po dito yung mga 1 year pa lang pababa? Yun, meron, no? Alright. So, basahin ko po ang John 15:8. Sabi po dito, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Let us pray. Father in heaven, once again, we thank you for this wonderful day. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong itong muli kami makakarinig ng inyong salita. Buksan mo ang puso, ang isip ng bawat isa na mas maunawaan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa aming lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, sabi po dito, kung tayo po raw ay namumunga, tayo ay matatawag na tunay na disipulo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay matagal na kay Lord, 5 years na, or may 10 years na, siguraduhin po natin na nakikita ang bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Nakikita po ang bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. So why must we be fruitful? Bakit ba kailangan tayo ay maging fruitful na bilang anak ng Diyos? Jesus said, "My Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples." Amen? So, sabihin, we are to bear much fruit, or fruit, it's what truly glorifies God and ultimately proves that we are Christ's disciples. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay disipulo ng ating Panginoon kung walang bunga na nakikita sa buhay natin. Amen? For 10 years na ikaw ay naglilingkod kay Lord, kailangan may nakikitang bunga. Kapag ikaw ay nasaktan, ano ba ang mga reaksyon na dapat mong gawin? Kapag ikaw ay na-offend, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin? Amen? Kapag ikaw ay may nanakit sa'yo, may ginawang masama sa'yo, ano ba yung mga dapat mong gawin? At minsan, dito mo nakikita kung anong bunga na meron ka sa Panginoon, sa tagal mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah! So next, fruitfulness, in effect, is the goal of discipleship. The outcome of growth in personal holiness and gift ought to be effectiveness for the sake of the kingdom of God within our lives. Kaya napaka-importante po ng bawat isa ay nade-disciple. Dahil kapag may nagde-disciple sa'yo, kapatid, may nagtuturo sa'yo, kapatid, ito yung nagiging bunga na ikaw ay lumalago sa ating Panginoon. Napaka-imposible na ikaw ay lumago, maging mabunga, kung walang nagdi-disciple, kung walang nagtuturo, kung walang nagsasabi sa'yo tungkol sa salita ng Diyos. At napakaganda po, pag tayo ay namumunga, amen? Kapag nakikita ang bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon, nakikita sa buhay natin, no? Nagiging effective po tayo doon sa gawain ng ating Panginoon. At magagamit tayo for expansion of God's kingdom. Hindi po tayo magagamit kung ang buhay po natin ay katulad pa rin noon. Kaya lagi po nating titingnan, i-assess, 10 years ago, ano ba ang ginagawa ko? At ngayon, ano ba ang ginagawa ko? Baka naman kapatid, yung dati mong buhay ay parehas na parehas pa rin sa buhay mo na meron ka ngayon. Walang paglago. Amen? Walang paglago. Fruitfulness is productive for our own development. Someone who is continually being productive will be healthy and motivated in their outward walk with God. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag po tayo ay namumunga, no? Nagiging productive po tayo, nagiging malusog. Kung baga sa isang puno, ikaw ay malusog. Nakikita yung bunga mo kung ikaw ay nagtanim ng puno ng mangga. Ang tagal-tagal mo nang hinihintay, 30 years na, wala pa ring bunga. Ano pang gusto mong gawin sa puno na yon? Parang gusto mo na lang putulin na lang, no? At sunugin na lang. Ganon din po ang buhay natin, mga kapatid.
Kapag ang buhay natin ay walang bunga, walang nakikitang maganda, no? Hindi po ito magiging healthy at hindi magiging motivated, sabi dito sa ating binasa, sa paglakad natin sa ating Panginoon. Stagnation brings frustration, which leads back into a lack of fruitfulness. Katulad ng isang tubig na mga stagnant water, no? Mag-iwan ka ng tubig sa isang balde ng napakatagal na panahon. Anong mangyayari sa tubig? Malalagyan ng mga kiti-kiti, no? Yun kaya nagkakaroon ng mga lamok. Doon nag-uumpisa, mga dumi. Ganon din po, mga kapatid, ang buhay natin. Kapag ang buhay natin ay stagnant, walang ginagawa sa gawain ng Diyos. Pupunta ka lang sa church, upo, uwi, church, uwi. Walang paglago, kapatid. Ang sabi po dito, anong mangyayari sa'yo? No? Which leads back into a lack of fruitfulness. Kahit anong gawin mo, 10 years, 15 years, walang paglago. No, hindi ka kailanman magiging mabunga. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Let me read this Galatians 5:22-23. At ito po madalas nating nababasa. At sa buhay natin bilang Kristiyano, napaka-importante na ito po ay mag-manifest, makita sa ating mga buhay, mga kapatid. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Ngayon, pwede po nating itanong sa ating sarili, nakikita ko ba to sa aking buhay? No? Kapag ba tayo ay nagagalit, may love pa rin ba tayo sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasama? May joy pa ba? No, kapag sa matinding problema, sino ba ang una mong nilalapitan? Amen? May peace ba? May patience pa ba? Kindness, goodness, no? Nananampalataya ka pa rin ba sa Panginoon kahit napakatindi ng problema mo? Gentleness and self-control. To magkatabi Gentleness and self-control. Gentle ka ba? At nakakaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Kasi napaka-imposible na maging gentle ka kung walang self-control, di ba? Hindi ka makakaroon ng self-control kung hindi ka gentle. So, kailangan magkasama yan. Amen? At kailangan po makita ito sa mga buhay natin, mga kapatid. If you pursue goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love, you will be fruitful. Whatever you try, whatever God calls you. Amen po ba? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Now, hindi ko mabasa. We have 4 major areas that we need to be fruitful and to achieve for God. Number 1 is having a clear understanding of faith. Bilang Kristiyano, hindi po tayo magiging malago sa ating Panginoon kung hindi po natin nauunawaan ang ating pananampalataya sa Diyos. Katulad na lang po ng sinabi ni Pastor kanina na napakadami pong katuruan na lumalabas ngayon na si Yahweh ay iba kay El Elyon, di ba? O sa ganito, si Yahweh ay isang thief, okay? Siya ay Diyos ng kadiliman o something like that. Kung ikaw ay walang malinaw na pangunawa tungkol sa iyong pananampalataya, madali kang masisway o madali kang malilinlang ng iyong mga naririnig. No, lalo na sa panahon ngayon. Pero sinabi po sa Biblia, ito ay normal, na natural, na darating ang panahon, maraming magsisilabasan. Amen? Na mga ganyang katuruan. So kailangan, mga kapatid, meron kang clear understanding, especially about your faith. Amen? Amen po ba? Kaya dapat malinaw. Kaya meron po tayong pagtuturo sa umaga. May building blocks of faith tayo. Ngayong this August, may building blocks of worship at theology class with pastor. So, lahat ng mga bagay na ito ay makakatulong para mas lalong lumalim ang ating pangunawa
sa ating Panginoon para lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Number 2 is integrity in the whole of life. Alam po, ang integrity may traits yan, no? Ito po, nilagay ko, express gratitude. Express gratitude, be responsible and accountable for action, respect yourself and others no matter where you are, be trustworthy, help people in need. Hindi ko mabasa. Be patient and flexible, even when unexpected obstacles show up. Ito yung mga, nilagay ko lang po yan. Pero isa po yan sa major areas na kailangan natin ma-achieve, no? Upang tayo maging mabunga. So first, kailangan malinaw yung faith mo sa Panginoon, meron kang integrity, at nakapaloob dyan, yan nga sinabi ko, kailangan marunong ka magpasalamat, maging responsable ka sa mga actions mo, sa mga ginagawa mo. You have to respect others, no? Na kailangan na pagkakatiwalaan ka, you have to be patient and flexible. Anuman ang sitwasyon o obstacles, problema na dumating sa buhay mo. Amen. And number 3, of course, discipline of time. Okay? Discipline of time. So, napaka-importante yan. Discipline of time. Sa atin po, ito yung madalas laging problema. Agree po ba kayo? Parang humina. Agree po ba? Kailangan natin ng discipline pagdating sa time. No? Sa ating trabaho, sa ating ministry, sa ating meeting, sa ating Bible study, especially sa ating church. Amen. Discipline. And number 4 is spiritual goals and their fulfillment. So, napaka-importante po na meron tayong mga goals. Meron tayong mga tinitingnan na kailangan ma-achieve, kailangan magawa natin bilang anak ng Diyos. And for us to be fruitful. Amen. Gusto po ba nating maging malago sa ating paglilingkod sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hindi na po ako magtatagal dito. Dinaanan ko lang to. But let's proceed. Now, let's talk about the 3 enemies of Yan. 3 enemies of personal freedom and effectiveness for God. Tama ba yun? Okay, number 1. Ito yung mga kalaban o kaaway para ikaw ay hindi maging malago sa Panginoon. Napakasimple lang po. Number 1 is fear. Maaari po sa buhay natin, may mga bagay po tayong hindi magawa o hindi ginagawa dahil po sa takot. Natatakot tayong gawin ng isang bagay, baka sa tingin mo hindi mo kaya, baka hindi bagay sa'yo, o kaya pagpapasok ka sa isang ministry, hindi bagay sa akin yan, hindi ko kayang gawin yan, kasi ganito, ang dami nating sinasabi. Pero sa totoo lang, meron tayong takot. Kaya ang buhay natin ay hindi nagiging malago sa Diyos. Hindi tayo nagiging fruitful sa ating buhay Kristiyano. We have this fear in our hearts. But there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The man who fears is not made perfect in love. Naniniwala po ba kayo na ang takot ay hindi galing sa ating Panginoon? Amen? Kapag ikaw ay natatakot gawin ng isang bagay, kailangan mong humingi ng tulong sa Diyos. Dahil alam ko, ang Diyos ay laging nariyan para pagtagumpayan ang takot na meron ka. Amen? Fear. Number 2 is pride. Naniniwala po ba kayo na ang pride ay isa sa mga bagay na humihila sa atin para hindi maging malago ang buhay natin, hindi tayo maging fruitful? Meron kang pride. We can ask ourselves, saang bagay ba o area ng buhay ko ako may pride? No? May pride ka dahil siguro marunong ka. May pride ka dahil may tinapos ka. No? Pero hindi po dapat ganon. O kaya naman, pride dahil nasa authority ka. Amen? Ang pride po ay isa sa mga bagay
na nagiging hindrance sa ating paglago sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na matutunan po natin laging magpakumbaba sa ating Diyos. Matutunan po natin laging maunawaan, no, yung mga bagay sa buhay natin. Bakit nangyayari ito sa buhay natin? We have to understand para matutunan po natin magpakumbaba sa ating Panginoon. So number 2 is pride. And number 3, inconsistency. Do you agree? Kaya hindi nagiging malago ang ating ministry, ang ating church, ang ating buhay, ang ating personal na relasyon sa Diyos because of inconsistency. Amen? Gagawin mo ang isang bagay sa una, tapos hindi mo na naman gagawin. Gagawin mo ito isang bagay, tapos kalimutan mo na naman. Amen? Walang direksyon. Kaya napaka-importante sa buhay natin mga Kristiyano, lagi tayong may tinitingnan. Lagi tayong may goals. Laging may nagpapaalala sa atin na ito ang dapat mong gawin. At hindi mo mauunawaan yon kapag wala kang intimate na time, relasyon sa Diyos. Kaya napaka-importante na lagi kang dumadalangin. Napaka-importante na lagi kang lumalapit sa Diyos at sinasabi mo, Lord, kailangan kita para magawa ko ang mga bagay na pinapagawa mo. Pero kapatid, kapag lagi kang walang panahon sa Diyos, kapag wala kang panahon sa Panginoon, wala kang time mag-devotion, wala kang time magbasa ng Biblia, wala kang time mag-pray, paano mo magagawa ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Lord? Kaya po, possible po nitong maging inconsistent tayo sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay. Amen? And kailangan po nating wasakin ito. Kailangan ito ay hindi mangyari sa buhay natin. Kapag alam po nating may fear tayo, alam nating may pride tayo, pag alam nating inconsistent tayo sa mga bagay na sa buhay natin, sa church natin, sa ministry natin, so I think it's about time to repent. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, alisin mo itong takot ko. Lord, alisin mo itong pride ko. Lord, alisin mo itong pagiging inconsistent ko sa mga bagay-bagay. At mga kapatid, maitatama lang ang puso natin kapag lagi mong hinahanap ang Diyos. That you have to seek the Lord every day, every time. Hindi pwedeng tatawag ka lang sa Diyos pag may problema. Hindi pwedeng magpipray ka lang kay Lord. Lord, kasi may problema ako. No, mga kapatid. May problema man o wala, kailangan consistent tayo doon sa pinapagawa ng Diyos. Kapatid, believe me, kapag lagi po tayong lumalapit sa Diyos, yung mga bagay na ito na humahadlang sa buhay natin para tayo hindi maging malago, no? Aalisin ng Diyos yan. Mawawala yan sa buhay natin. Ano yung kalaban ng fear? Ano yung tatalo sa fear? Anong kailangan natin, mga kapatid? We need faith. Ano naman ang tatalo sa pride? You need to be humble. Humility. Sa inconsistency. Anong kailangan natin? Of course, we have to be consistent. No? Sa hirap man, sa ginhawa, parang sa mag-asawa, di ba? Consistent ang pagmamahalan nyo. Kahit may mga times na parang ayaw mo na. May mga times na gusto mo nang iwanan. Pero you have to be consistent doon sa pinangako mo sa harap ng Diyos. Yung commitment mo. You have to be consistent sa lahat ng ginagawa mo. Mahirap man, madali man, gagawin mo ang bagay na pinapagawa sa iyo ng Lord. So, we have to understand, mga kapatid, ito yung mga bagay na sisira sa ating paglago, sa ating pagiging fruitful, sa paglakad natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag nakikita natin to sa buhay natin, nakikita natin na may fear tayo, nakikita natin na parang may pride ako sa area ng buhay kong to. And I have to humble myself before the Lord. Lord,
forgive me. Parang nakita ko sa ministry, parang inconsistent ko sa ginagawa ko. Lord, forgive me. Help me to be consistent in everything I do. Alam kong kakayanin ko because the Lord is with me. Amen? To abide is to endure without yielding, to continue in a place, to remain stable. Kailangan kapatid, stable tayo. Stable po tayo dapat sa ating Panginoon. Amen. Fruitfulness is becoming what we are meant to be in Christ. Amen? Kailangan po yung ating yung prutas, bunga natin, makita ang ating dakilang Diyos sa mga buhay natin. It is being totally open to the Holy Spirit and allowing Him to deal with those negative areas in the power of the cross. It is the surrender of our wills and human frailties to the Lord so that He can reshape us into a more perfect vessel, ready for the Master's use. Kapatid, hindi tayo magagamit ng ating Panginoon kung ang buhay natin ay wala pa ring bunga. Hindi magagamit ang buhay natin kung walang nakikitang prutas. And in 2 Timothy 2:20-21, you can read it later. It says, it's about we need to make room for God's word and purpose for our lives. We need to make room for God's word. That is the only way, mga kapatid. Kapag tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, lagi natin siyang hinahanap, lagi nating binabasa ang kanyang salita. Kaya mga kapatid, naisin po natin sa buhay natin na hanapin ang Diyos araw-araw. I-desire mo kapatid, na hanapin ang Diyos araw-araw. Kung may mga times ka sa buhay mo na parang hindi mo alam ang gagawin, lumapit ka kapatid sa Panginoon. Magbabad ka sa kanyang salita. You can assess yourself sa isang buong araw, anong ginawa ko? Sa buong isang linggo, anong ginawa mo? You can assess, mga kapatid. Doon mo makikita yung ginagawa ko ba sa buong araw at sa buong linggo, magiging malago ba ako? Magiging fruitful ba ang buhay ko? Kasi kapatid, kung nakita mo ang sarili mo na walang puwang ang Diyos, lalo na ngayon mga estudyante, mag-aaral, you will be busy again, di ba? Magpapasok na kayo next week. At sa pagpasok nyo, marami na namang gagawin, projects, assignments, at kung ano. Pero kapatid, huwag mong hayaan na wala ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan na sa buong araw, hindi ka nanalangin, hindi ka nagbasa ng Bible. Huwag mong hayaan, kapatid. We need to be fruitful. Kasi kapatid, kung hindi ka rin naman magiging malago, hindi ka magbubunga, mas nanaisin pa ng Diyos na parang alisin ka at itapon ka lang. At ayaw po natin yon, na dumating ang panahon na tayo ihaharap sa Diyos at tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo para sa akin? Lord, sorry po, busy po ako Lord eh. Lord, hindi ako makapagbasa ng Bible, hindi po ako makapag-pray, ang dami ko pong ginagawa. Kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos yun. Lahat po tayo pare-parehas ng time. Pero binigyan po tayo ng Panginoon ng pag-iisip kung paano natin i-manage yung time natin. Paano ibibigay yung panahon sa trabaho, sa pamilya, at siyempre sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pasensya na po, wala akong panahon sa'yo. Amen? Kaya napaka-importante mga kapatid, let us make room for God's Word. Let us seek the Lord every day for us to be fruitful. Amen? Can we all stand?
Hallelujah. Roshandara sikatarayandareye. Ora bobo katara sekala kandaraya shandeye. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Rashandara sikarayandare. Yes, God. Oh, we worship you. We glorify your name in this place, oh God. You are worthy. You are worthy, oh God. Hallelujah. Mga kapatid, maybe it's about time for you to assess yourself. You ask forgiveness to the Lord. Binibigyan mo ba ng panahon ng Diyos? Sa isang buong araw, nagbigay ka ba ng panalangin? Isang oras? 30 minutes? 2 hours na prayer, pagbabasa ng salita ng Diyos. You can assess yourself today and you ask for forgiveness. That, Lord, I'm sorry. Wala kang puwang sa buhay ko. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi ka nabibigyan ng panahon. We were so busy sa aming mga ginagawa na hindi man lang namin na inisip na ang pagpapala ay lahat ng galing sa'yo. Lahat ng tinatamasa namin ay nanggagaling sa'yo. Lord, patawarin mo kami kung lagi kaming nakakalimot sa lahat ng ginagawa mong kabutihan. Forgive us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na maging mas malalim sa iyong salita upang kami maging mabunga na iyong mga anak. Hallelujah. Roba Shandara Sikarayandari. Ora Shandara Sikarabakatarayandara Sekalaraba Shandari. Hallelujah. We worship you. Pwede po nating itaas ang ating mga kamay patungo sa langit and say, thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Muli narinig nila ang iyong salita. At Lord, dalangin ko, Panginoon, sa iyong mga anak. Natulungan mo kami, Panginoon, maging mabunga upang kami tawagin mong tunay mong disipulo, Panginoon. As we are your true disciples, O Lord, help us, O Lord, to be fruitful in your kingdom. Use us, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, ano man ang mga bagay na humahadlang sa buhay nila, sa buhay namin, fear man ito, pride man ito, inconsistency man ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, help us. Alisin mo ang mga bagay na ito sa puso at isip ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na ma-overcome lahat ng fear. Matutong magpakumbaba. Matutong maging consistent, Lord, sa mga bagay na pinapagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, help us in the mighty name of Jesus. I pray, O God, that they will understand your word, O Lord. Ang tunay mong salita, na kailanman, dakilang Diyos, ikaw ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ikaw ay tapat sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa kagalingan ng mga may sakit. Salamat, dakilang Diyos, sa mga pabor, Panginoon, na ipinaparanas mo sa iyong mga anak. Lord, kailanman hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Kaya naman, dakilang Diyos, patuloy mong patnubayan ang iyong mga anak. Patuloy mo, Panginoong, palaguin, O God, i-increase ang kanilang mga pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. At Lord, I pray that sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa kanilang mga buhay, Lord, hanapin ka nila araw-araw
araw, hanapin nila, dakilang Diyos, ang iyong presensya. Because we know, Lord, in your presence, there is freedom, there is peace, oh God. Lord, we thank you, oh God, once again. We thank you, Lord, for your love and for your faithfulness in our lives, oh God. Maraming salamat sa iyong mga anak na naririto. Ano man ang desire, ano man ang panalangin, ano man, oh God, mga hinihiling nila sa kanilang mga buhay. Tugunin mo ito sa umagang ito. Walang imposible sa Diyos na aming pinaglilingkuran, si Yahweh, na kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, maawain. Maraming salamat, dakilang Diyos. We just want to give back, Lord, all the glory and all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone.